Ang tagal naman ng oras ng feeding program. Nagugutom na ako. Reklamo ni Emil habang hawak ang kanyang tiyan. Halos hindi na nga niya maintindihan ang sinasabi ng teacher sa sobrang gutom. Matagal pa bago ang oras ng tanghalian. Pero ang mahinang amoy ng pinasingawang kanin at isda mula sa kantin ay naaamoy niya na. Napahawak si Emil sa kanyang bibig dahil parang may tutulo na roong laway. Okay ka lang? Tanong ng kaklase niya. Dudumi ka ba? Bakit hawak mong tiyan mo? Umiling naman si Emil. Hindi, nagugutom na ako kaya masakit ang tiyan ko. Nakaupo siya sa armchair at mahigpit na hinahawakan ang manipis niyang uniform. Nakatuon ang mga mata niya sa entrance na papunta sa kantin. Naghihintay sa hudyat ng bell para sa tanghalian. Sana dumating na. Bulong ni Emil sa sarili, umaasang makakakain na siya agad para mapuno ang puwang sa kanyang tiyan. Kaya nang makalabas, pumunta agad siya sa kantin at pumila. Kahit wala siyang pera, okay lang. Kasama naman siya sa mga batang isinali sa feeding program. Sa paligid ni Emil, may mga batang nagbubukas ng daladalang baon. Mga batang hindi kasama sa feeding. Puro masasarap at nakakatakam para sa kanya. Hindi siya nakakatikim nun. Hindi kayang tustusan ng pamilya niya ang ganoong pagkain. Wala kasing trabaho ang mga magulang niya, hindi gaya noon. Umaasa siya sa libreng pagkain ng paaralan dahil kasama siya sa listahan ng mga malnourished. Gayunpaman, minsan, maliit lang ang bahagi kaya kulang pa. Emil, bakit ka sumisingit sa pila? Sigaw ng kasama niya sa pila. Gutom na ako. Pag-amin ni Emil. Ako na lang ang mauuna. Nangangatog na ang binti niya sa labis na gutom. Nanlalamig na rin ang kanyang mga kamay, kaya nagmamadali na siya. Napansin naman sila ng teacher, kaya inayos na silang mga bata. Maya-maya at turn na ni Emil para sa pagkain. Sa wakas, maiibsan na ang kanyang gutom. Halos mapatalon siya sa tuwa nang maiabot na sa kanya ang platong may lamang kanin, gulay at ulam. Nagmamadali na siyang umupo sa tapat ng lamesa. Isang subo pa lang, parang nabuhayan na siya kaagad. Tila luminaw ang paligid ni Emil. Bakit gutom na gutom ka? Kumain ka ba sa inyo? Tanong ng teacher na nakapansin sa kanya. Dahan-dahan lang, baka mabilaukan ka. Nilunok niya muna ang kinakain at uminom agad ng tubig. Wala pong pagkain sa amin, ma'am. Wala pong trabaho si nanay at tatay. Wala na po silang trabaho. Si nanay, na-addict na po sa sugal. Si tatay naman po palaging kasamang mga kabarkada niya. Bumaha naman ang gulat dito. Kaya pala gutom na gutom ka. May baon ka ba? Mabuti at pumapasok ka. Pumapasok po ako kahit walang baon, sabi ni Emil habang kumakain. Wala naman po akong gagawin sa bahay. Saka gusto ko pong mag-aral. Mas gusto ko po rito sa school kaysa sa bahay, ma'am. Bakas ang awa sa mukha nito at hinaplos ang kanyang buhok. Lumapit ito sa kusinera at bumili pa ng pagkain sa kantin para sa kanya. Pinakain na lang siya sa loob ng kusina para hindi questionin ng ibang bata kung bakit may dagdag sa kanya. Labis naman ang pasasalamat ni Emil sa teacher na naawa sa kanya. Ganoon palagi sa mga sumunod na araw. Palaging may extra sa pagkain niya. Hindi nakasama sa budget ng feeding program. Si Ma'am Andrea na lang ang nagbibigay sa kanya ng sobrang pagkain. Eto, dalhin mo na to para may makain ka sa inyo pag uwi mo. Saad ni Ma'am Andrea sa kanya habang hinahalungkat nito ang bag. Napangiti naman si Emil. Salamat po. Pero para saan po tong mga yema at pastillas? Tumawa naman ito. Huwag mong kakainin. Ibebenta mo yan bukas. Ginawa ko ang mga yan. Ibibigay mo sa akin ng pera para maibalik ang puhunan at makabili ulit. At ang tubo, sa'yo na. Para may baon ka at may panggastos ka sa school. Nagliwanag ang mga mata ni Emil. Halos maiyak pa siya habang tinitingnan ang mga bigay ni Ma'am Andrea. Walang paglagyan ang kanyang saya. Habang pauwi, napansin niyang isang maliit na batang babae na naglalakad ng walang sapin sa mga paa malapit sa simbahan. Kung payat si Emil, mas payat ang batang nakita niya. Marumi at butas-butas ang damit nito, magulo at tumatakip sa mukha ang itim nitong buhok. May kirot sa dibdib ni Emil. Nagugutom din siguro siya katulad ko, pero mas gutom siya. Hindi na siya nagdalawang isip. Nilapitan niyang batang babae at inaabot ang pagkain na dapat ay hapunan niya. Binigay yun ni Ma'am Andrea para may makain siya, pero busog pa naman siya at kaya niyang magtiis ng gutom.
Marami rin namang nakaing pagkain si Emil kaninang tanghali. Eto, Mahinang sabi ni Emil. pwede mong kainin to. Masarap yan. Namangha ang bata sa kanya. Talaga? Tumango naman si Emil. Oh, tanggapin mo na. Ngumiti ang bata sa unang pagkakataon, mahiyain at maliit ang kurba ng labi. Ang bait mo naman. Anong pangalan mo? Ako si Tala. Sabi nito at mabilis na tinanggap ang pagkain. Nag-aaral ka pala? Oo, nag-aaral ako. Ako si Emil. Sagot niya, tiningnan ito ng mabuti. Sige lang, kumain ka lang dyan. Gutom na gutom ka na. Umupo sila sa mga batong hagdan sa tabi ng simbahan. Doon na muna siya tumambay. Pinagmasdan niyang kumain si Tala. Nakikipagkwentuhan din si Emil at masaya siyang kausap ito. Walang pandidiri o kahit anong pag-away sa kanya. Simula ng araw na yon, naging kaibigan niya na si Tala. Wala siyang masyadong kaibigan sa school, kaya siguro madali silang nakapagpalagayan ng loob. Kapag rasyon ng pagkain sa feeding program, kahit kailangang ubusin, tinatago ng palihim ni Emil ang iba. Kapag uuwi siya ng hapon, kakainin at paghahatian nila ni Tala ang mga dala niyang pagkain. Naawa siya kay Tala. Ilang beses niya itong nakitang naghahanap ng pagkain sa basura, kaya nangako siyang hahatian ito sa pagkain palagi. Saan ka nga ba nakatira? Interesadong tanong ni Emil. Tumingin si Tala sa mga kamay nito. Sa ilalim ng tulay, minsan kasamang mga ibang bata pero kadalasan mag-isa lang ako. Napaisip si Emil. Iniisip ang madilim at malamig na ilalim ng tulay. Madalas pa yung binabaha kapag umuulan. Bakit hindi ka pumapasok sa school? Mahinang tanong ni Emil. Yung mga magulang ko. Yumuko si Tala at medyo malungkot ang mga mata. Walang pakialam. Wala silang pera eh. Tsaka ayaw nila akong papasukin sa school. Pinababayaan lang nila ako. Wala silang pakialam kung may makain ako, kung mamalimos ako. Hindi nila ako hinahanap sa bahay. Matabang tumingin si Emil kay Tala. Alam niyang pakiramdam ng palaging nakakalimutan. Ganoon kasi ang kanyang mga magulang. Kapag kailangan sa school, hindi pumupunta. Kapag walang makain, hindi na nag-aabalang maghanap ng paraan. Pero kung tutuusin, mas maswerte pa siya. May maayos siyang tinutuluyan kahit papaano. Nakakapasok pa rin siya sa school, hindi nga lang siya napapakain ng maayos ng mga magulang. May ibinibigay pero hindi pa rin sapat, kaya parang ang hirap pa rin para kay Emil. Pero sa murang isip ni Emil, wala ang hirap na yon sa hirap na nararanasan ni Tala. Sa kanilang dalawa, mas kawawa ang sitwasyon nito. Kaya hindi niya nalang pinoproblema ang pagkukulang ng kanyang mga magulang. Anong gusto mong maging paglaki mo? Bigla na lang tanong ni Tala. Ngumiti si Emil ng mahina. Ewan ko, hindi ko pa alam. Basta ang gusto ko lang, maraming pera para makabili ng maraming pagkain. Saka, para hindi na mahirapan si nanay at tatay. Nagtatrabaho sila pero laging nawawalan kasi mapang-api daw ang mga boss nila. Kapag mainit ang ulo nila dahil sa mga boss, sa akin binubunton. Ikaw? Napanguso si Tala. Gusto kong magluto sa kusina na may sobrang liwanag para kitang-kita ang lahat. Gusto ko lang maraming pagkain para hindi na ako magutom. Napangiti si Emil. Siguro wala pa silang konkretong pangarap sa buhay. Inaasam lang nila ang mga bagay na wala sa kanila. Pero hangad niya na mabuo ang lahat ng yon. Nang matapos silang kumain, tumingin si Tala sa kanya. Salamat, Emil. Palagi mo akong hinahatian sa pagkain mo. Hindi ka nandidiri sa akin kahit pulubi ako. Napangiti naman si Emil. Walang anuman. Kailangan natin kumain pareho. Ngumiti itong muli at may ningning sa mga mata. Pwede ba tayong magkita ulit? Tanong ni Tala na puno ng pag-asa ang mga mata. Maglaro naman tayo bukas. Ngumiti si Emil. Gusto ko yan, pero mas maganda kung magbasa na lang tayo. Tuturuan kita bukas. Naging magkaibigan sila, parang pamilya ang turing nila sa isa't isa. Kahit mga batang isip pa lang noon, marunong nang magmalasakit si Emil sa iba. Huy, Tala! Mahinang tawag ni Emil. Tumingin naman ito, nagulat ngunit ngumiti. Emil, dumating ka! Umupo siya sa tabi nito at inalok ng dalang pagkain. Para sa'yo, sabi ni Emil at walang pagdadalawang isip na ibinigay iyon. Salamat!
Mahina nitong sabi. Akala ko hindi ka na babalik dito kasi wala naman kayong pasok sa school, di ba? Bakasyon nyo tapos wala rin pagkain sa inyo. Hindi ka tinutulungan ng Ma'am Andrea mo ngayon? Tumawa naman si Emil. Siyempre, magugutom ka. Alam kong wala kang kakainin. Alam mo, maligo ka sa amin. Pahihiramin kita ng damit. Nagtitinda ako ng mga tinapay ngayon na binabalot, saka yung tigsa 10. Ibibenta natin tapos bibigyan tayo ng 40 kada araw. Magtitinda tayo para naman may makain tayong dalawa. Saka kapag hindi ako nakakapunta dito sa simbahan, may makain ka rin para hindi ka na umaasa sa kakalimos. Bumaha ang takot sa mukha ni Tala. Hindi ako marunong magsukli. Tumawa naman si Emil. Kasama mo naman ako. Ako ang bahala, Tala. Dapat pala turuan din kita magbilang. Hindi ka rin marunong? Umiling naman si Tala. Kaya naman, simula ng araw na yon, sa tuwing nagtitinda sila, tinuturuan niya itong magbilang at kabisaduhin ng letters. Napapansin niyang madaling makaintindi at makaranda si Tala, kaya mabilis turuan. Alam mo, kung nag-aaral ka, kung nasa school ka, baka top 1 ka na, o kaya with honors. Papuri ni Emil habang kumakain sila ng sundot saging. Kumunot ang noon nito. Top 1? With honor? Tumango naman si Emil. Oo, with honor. Kapag may graduation o kaya recognition, awarding, nakikita mo ba yung mga batang may ribbon? May award, may medal. Sila yun. May ganun sila kasi nag-aaral sila ng maayos. Ako, hindi ako ganun. Tamad ako mag-aaral eh. Ikaw, kung nag-aaral ka, siguradong matalino ka saka masipag. Napangiti naman si Tala. Tila unti-unti nang naiintindihan ang mga sinasabi niya. Oo, yung mga bata na lumalabas, may nakasabit na medal sa kanila. Mga nakaayos din sila tapos masayang umuuwi. Yung iba, kumakain pa dun kasama ng mga magulang nila. Tapos ang saya-saya nila, gusto ko nga rin kumain dun. Parang kahit mag-isa, parang ang saya-saya. Napatingin naman si Emil sa fast food restaurant na tinuro ni Tala. Ganoon din siya. Lahat naman yata ng bata, pangarap na kumain doon. Nakakain na siya roon noong bagong sahod ng mga magulang niya. Pero sobrang dalang lang, kaya kapag kumakain, sabik na sabik pa rin si Emil. Nakakain na ako dyan dati pero minsan lang. Kakain tayo dyan. Nakangiti at positibong sabi ni Emil. Muling napatingin sa kanya si Tala. Paano naman? Wala naman tayong pera. Hindi naman tayo papapasukin. Ay, ako lang pala kasi marumi ako at alam nilang pulubi ako rito. Gusto ko nga maglaro dun sa padulasan nila. Sa palaruan nila sa loob. Pero hindi nila ako pinapayagan. Naiintindihan ko naman kasi ang mga bata ron malilinis, may sapatos at mukhang mababango at may pera. Kaya nanonood na lang ako. Napanguso si Emil. Talagang nakakaramdam ng awa para sa kanyang kaibigan. Basta kakain tayo dyan. Makakapaglaro tayo sa palaruan sa loob. Mag-iipon tayo. Kaya naman, yun ang naging layunin nila sa bawat araw habang bakasyon. Nag-iipon sila ng pera. Araw-araw na palaging tinitingnan ang restaurant kung saan nila gustong kumain. Hanggang sa dumating ng araw na nakaipon na sila ng sapat na pera. Puro barya pa iyon. Ayusin mo ang pagligo mo, Tala. Bulalas ni Emil habang nagbibilang ng barya. Tinitingnan kong labis o kulang pambili ng 2 meal ng kanin at fried chicken. May pera din sila para sa ice cream. Nang matapos maligo, umalis na sila at pumunta na sa restaurant. Naningkit ang mga mata ng guard sa kanila, pero nginitian lang ni Emil. Nagtagal ang tingin nito kay Tala, kaya hinawakan niya ang kamay. Oh, Manong, malinis po kami Pinakita niya ang isang plastic na may lamang mga barya. Bibili po kami, kakain at maglalaro. Tumaas ang mga kilay ng guard. Oh, sige na, punta na ron. Pumila kayo ng maayos. Napangiti sila pareho ni Tala. Pareho silang nananabik habang nakapila sa counter. Tinitingnan nilang iba't ibang masasarap na pagkain na nakapaskil sa harap nila. Gayunpaman, sapat lang ang pera nila sa tig-isang meal at sapat na sa kanila yon. Nang maka-order, binigyan sila ng number at naghintay na sila sa lamesa. Gusto na nilang maglaro pareho kaya naglaro na sila. Walang paglagyan ng saya nila, lalo na ni Tala. Mayami ay dumating na ang kanilang pagkain at sabay silang kumain. Halos mapatalon sa upuan si Tala nang matikman ang pagkain na yon.
At sa pagkakataon na yon, natupad ang simpleng kasiyahan ng mga batang puso nila. Tingnan mo! Itinaas ni Emil ang isang laruan na kotse. Magkakaroon ako ng ganito. Totoong kotse paglaki ko. Tumawa si Tala. Sige, pasakay na lang sa kotse mo. Umupo siya sa tabi nito. Gusto kong magtayo ng magandang bahay. Pinapalayas kami palagi sa inuupahan naming bahay. Palipat-lipat kami kasi hindi marunong magbayad ng upang mga magulang ko. Huminga ng malalim si Tala. Ako naman, gusto ko magluto ng pagkain na nagpapangiti sa mga tao. Kasi sa pagkain, napapangiti tayo, Emil. Mainit na pagkain para sa malamig na panahon at kapag malungkot sila. Bahagyang napangiti si Emil. Hangad niyang matupad ang lahat ng yon. Sobrang laki ng pangarap nila sa kabila ng lahat ng hirap na dinadanas nila. At sana, tulungan sila ng may kapal na matupad iyon. Walang hiya naman, no? Bulalas ng nanay ni Emil isang umaga. Nakaupo si Emil sa sahig, nakayapak at walang suot na damit pang itaas. Pinapanood niya ang kanyang ina na nagbibilang ng mga barya at mga gusot na pera. Gumagalaw ang labi nito nang walang tunog. May sigarilyong nakasabit sa sulok ng bibig habang mabilis nitong sinisipat ang mga pera. Sinabi ko na nga ba? Bulong ng nanay niya at bumuga ng usok. Niloko nila ako? Doble dapat ang panalo ko dito. Hindi na talaga ako babalik sa pasugalan na yon. Mga madadayang kalaban. Nay, mahinang sabi ni Emil. Pwede na po ba tayong kumain? Hindi siya sinagot nito. Sa halip, kinuha ng nanay niya ang manipis na plastik sa tabi niya at binuksan yon. Bumagsak ang ilang piraso ng tinapay. Inihagis nito ang 2 piraso kay Emil. Ayan, dahan-dahanin mo. Dapat umabot hanggang bukas Mamaya uungot ka na naman na nagugutom ka dyan. Napabusangot naman si Emil at bumulong-bulong. Aabot ba naman ang 2 araw tong tinapay na to? Sinanay talaga. Tahimik niyang tinanggap yon. Dahan-dahan siyang kumagat, pilit nang umunguya kahit hindi masarap. Wala kasi siyang ibebenta ngayon, kaya wala siyang pera. Ayaw niyang magalit sa kanyang ina. Kahit papaano naman kasi, may trabaho at tinitirhan pa rin naman siyang matino. Iniisip niya na maayos pa rin naman ang mga ito. Hindi siya katulad ng ibang bata na wala na talagang mga magulang, kaya iniisip ni Emil na swerte pa siya. Ganoon din sa Emil sa pagtulong. Kapag tinulungan siya, naniniwala siyang kailangang ibalik ang tulong na yon kahit sa ibang tao. Lumaki man sa magulong tahanan, nakikita pa rin ni Emil ang magaganda at maliliit na bagay sa mundo. Nasaan nga po pala si tatay? Tanong ni Emil habang umunguya ng tinapay. Umismid naman ito. Wala! Kasama naman ang mga walang silbi niyang barkada. Alam niya nang ibig sabihin nun. Babalik ang ama niya ng 10 oras ng gabi o hindi babalik. Amoy rugby ang hininga at ang mga mata parang lutang o pagod. Minsan may dalang pagkain, mas madalas wala talaga. Wala na akong pangsugal. Biglang sabi ng kanyang ina. Lumayas ka nga sa harap ko. Nababanas ako sa itsura mo. Tingnan mo nga yung katawan mo. Puro buto ka na lang. Tumingin si Emil sa kanyang tadyang. Matagal na siyang tinatawag na malnourished. Hindi siya naawa sa sarili. Ganoon lang talaga ang buhay nila kasi wala silang makain. Pero kapag tumanda, umaasa si Emil na kahit papaano ay magkakaroon siya ng laman o taba sa katawan kahit kaunti. Nay, wag na po kayong magsugal. Mauubos lang po ang pera mo. Hindi naman po laging panalo. Saad ni Emil. Napailing ang kanyang ina. Yan! Ganyan! Kaya ako minamalas dahil sa'yo. Siguro hinihintay mo ako sa gabi kaya wala ako napapanalunan. Maya-may nilapitan ng kanyang inangkalan. Kumunot ang noon ni Emil. Hindi alam kung bakit kukunin yon. Ano pong gagawin mo dyan? Tanong ni Emil. Ano pa? Di ibibenta ko para makapagsugal ulit ako at mabawi ang pera ko. Napasinghap si Emil. Pero kailangan po natin yan para magluto. Wala namang lulutuin. Singhal nito sa kanya. Baka sakaling mabawi ko rin yan bukas. Pinagmasdan na lang ni Emil ang kanyang ina na lumabas. Adik na nga ang kanyang ama sa masamang bisyo. Adik pa ang nanay niya sa sugal. Hanggang isang araw, ginising si Emil ng marahas na pag-uga. Inaantok pa siya pero pinilit niyang bumangon. Tumayo ka! Bilisan mo! Saad ng kanyang ina. Mataray ang boses nito at parang pinipigil ang isang sigaw. Kumunot ang noon ni Emil.
Saan po tayo? Lilipat tayo. Ngayon na. Saad nito at abala sa pag-iimpake ng gamit. Tatakas tayo sa may-ari ng bahay at may tililing na naman. Pinapalayas na nga tayo. Gusto pang bayaran yung mga utang nating bayad sa upa. Sinabi na ngang wala ngang pera. Lilipat tayo sa malayo dahil yung tatay mong magaling, baka mahuli rin ng mga pulis. Walang oras para magsipilyo. Walang oras para umihi. Walang oras para magtanong. Nasa sulok ang tatay niya, bahagyang natutumba at may hawak na bag na puno ng mga damit nila. Pumikit si Emil ng mariin habang isinusuot ang butas sa tsinelas. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit huhulihin ang kanyang ama. Bakit po huhulihin si tatay? Tanong pa ni Emil. Nanlalaki ang mga mata ng kanyang ina. Malamang, adik, nagbenta. Sira ulo pero may pera naman kaya aalis na tayo dito. Lalayo na tayo dahil naniningil ng mga may utang. Mas lalo lang akong naiimbierna. Bilisan mo na't makikisabay lang tayo sa deliver ng kumpare ng tatay mo. Sa labas, pasikat pa lang ang araw. May naghihintay na maliit na jeep sa kanila. Doon sinakay ang kanilang mga gamit. Sumakay na si Emil pagkatapos maghakot ng gamit, naiipit sa pagitan ng nanay niya at isang sakong sibuyas na dala ng kung sino. Habang umaandar ang jeep, tumingin siya sa gilid. Paunti-unti nang nawalang mga bahay. Iba na ang simoy ng hangin at nang dumaan siya sa tulay, naalala niya si Tala. Nanlaki ang mga mata ni Emil nang makitang natutulog si Tala sa gilid ng simbahan. Tala! Sinaway naman agad siya ng kanyang ina. Ano ba naman yan, Emil? Tumahimik ka. Sino bang tinatawag mo? Ang pulubi na yon? Dinikit ni Emil ang palad sa bintana. Nay, pwede ba tayong huminto? Hinampas naman siya nito. Hindi! Umupo ka! Pero, sabi ng hindi! Isa pa, iiwan ka namin talaga dito. Banta pa ng kanyang ina. Tila nadurog ang puso ni Emil. Nasasaktan siyang hindi man lang niya nakita at nakausap si Tala bago umalis. Lumiko ang jeep, nawala ang tulay at simbahan sa kanyang paningin. At sa pagkakataong yon, alam niyang hindi niya na makikitang muli si Tala. Pagkatapos ng araw na yon, mabilis na lumipas ang mga taon. 14 na taon na gulang na si Emil. Halos hindi niya na rin maalala si Tala dahil sa dami ng nangyayari sa kanyang buhay. Hindi na siya nakatuloy sa high school. Hanggang 3rd year lang ang kanyang natapos. Mag-isa na lang siya. Inabandona na siya ng kanyang mga magulang. Hoy! Emil! Matalim ang boses ng landlady ng bahay na tinutuluyan niya. Sa bahay din kung saan siya iniwan mag-isa ng kanyang nanay at tatay. Nasaan ang nanay at tatay mo? Wala na po sila rito. Sagot ni Emil, hindi alam kung bakit pa tinatanong yon, gayong laman na sila ng chismis. Wala? Pinamiwangan siya ng landlady. Bakit wala? Nasaan? Pinagtataguan ba nila ang mga bayarin dito? Ganyan ang nanay mo eh. Ganyan ang nanay mo eh. Ayaw kong humarap sa kanila. Tumango siya at hindi makatingin ng diretsyo rito. Natatakot na anumang oras ay palayasin siya nito. Tatay ko po, nasa bilangguan na. Nahuli. Si nanay, hindi na po bumalik. Sumama po sa lalaki niya. Humalukip-kip ang landlady at tinignan siya ng mabuti. Di sino magbabayad ng renta? Katahimikan ng sumunod. Walang maisagot si Emil. Wala siyang pera. Dinadamdam niya pa ang pag-alis ng kanyang mga magulang, ang pagtigil niya sa pag-aaral. Hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Wala kang trabaho. Bata ka pa. At hindi ako charity, Emil. Pinagkakakitaan ko tong paupahan ko. Ilang buwan na nga kayong walang bayad. Saad pa ng landlady sa kanya. Kaya ko pong magtrabaho. Agad niyang sagot. Kaunting panahon lang po, mag-iipon po ako. Umismid ang babae. 2 buwan kayong walang bayad sa akin. Pasensya ka na bata. Bukas kailangan mo nang umalis. Kukunin ko na lang ang mga gamit ninyo. Bayad niyo sa mga utang ng mga magulang mo. Kaya walang nagawa si Emil kundi ang umalis. Dahan-dahan siyang nag-impake ng gabing iyon. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kinabukasan ng madaling araw, umalis siya ng bahay bago pa sumikat ang araw. Doon siya sa likurang eskinita para makaiwas sa mga tingin ng kapitbahay. Kumakalamang sikmura niya, walang almusal, walang plano, pero nagpatuloy siya sa paglalakad. Malapit sa palengke, may nakita siyang lalaking hirap na hirap sa pagbubuhat ng sako ng bigas mula sa delivery truck. Hoy!
Oy, sino ka? Hindi ka naman trabahador dito Sigaw ng lalaki sa una, pero napansin nitong mabilis kumilos si Emil at hindi man lang humihingi ng bayad. Pangatlong sako pa lang, iniabot ng lalaki ang 50 piso at isang piraso ng tinapay. Kagulat kang bata ka. Ano ba? Kailangan mo ba ng trabaho? Pinunasan niya ang kanyang noo. Opo, nagugutom na rin. Wala na po akong tirahan. Baka may maibigay po kayo sa aking trabaho. Kahit ano po. Mataman siyang tiningnan ng may-ari ng bigasan. Sige, mukha ka namang mabait at hindi mukhang rugby boy. Balik ka bukas kung gusto mo pa ng trabaho. Tumango naman si Emil. Salamat po. At doon nagsimula ang lahat. Ang unang trabaho, sinundan na ng iba pa. Nasanay ang mga tao sa palengke sa presensya ni Emil, tumutulong magbuhat ng kahon, tagatakbo ng utos para sa mga tinderang abala, tagalinis ng mga harap ng tindahan. Sa palengke lang din siya natutulog sa kung saan-saan dahil wala namang tao. May banyo rin naman doon, kaya doon na siya naliligo. Namuhay siya ng mag-isa, kaya hindi niya na iniisip na magkaroon ng sariling tahanan. Palengke ang naging bahay ni Emil. Gayunpaman, darating ang isang babae sa kanyang buhay at magtutulak sa kanya ng mangarap ng mas higit pa sa kalagayan niya ngayon. Hoy, Emil! Sigaw ni Manong Berto, ang foreman nila. Kunin mo na yung mga order sa karinderya. Bilisan mo! Tumango si Emil, pinunasan ng pawis sa noo gamit ang likod ng kamay at tumakbo sa maalikabok na daan patungo sa pamilyar na berdeng dilaw na tolda ng karinderya. Naamoy niya agad ang halimuyak ng pritong isda, gulay at bagong lutong kanin. Kumalam ang tiyan niya sa pananabik. Sa likod ng counter, naroon si Lena, ang tendera sa karinderya na katapat lang ng site kung saan siya construction worker. Hi Lena! Nakangiting bati ni Emil. Napangiti naman si Lena habang inaayos ang mga order. Oh, ikaw pala yan, Emil. Saglit lang, tinatapos ko lang ang pagbabalot sa mga to. Hindi ito madaling hindi mapansin. Kapag naririnig niya ang tawa nito, napapalingon talaga siya. Masipag din itong kumilos sa kusina at nakakatulong sa kusina ng may-ari ng karinderya. Matagal ng tindera si Lena roon at wala na ring mga magulang. Uy, nakakapagod ba? Sabi pa ni Lena, sabay abot ng baso ng tubig sa kanya. Late nyo na kinuha ang tanghalian nyo. Ako na sana magdadala sa site. Utos ni Madam. Pasensya na po, Lena. Sagot ni Emil habang tinitingnan ito na mabilis kumilos. Nagbuhos po kasi kami ng semento. Natagalan. Lagi kang magalang. Bakit ka ba gumagamit ng puwat opo sa akin? Mas matanda ka pa nga sa akin. Sabi nito habang nagsasandok ng ulam. Dagdagan ko sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Emil. Huwag na, nakakahiya. Pero nagdagdag pa rin ito ng isang hita ng manok para sa kanya. Para sa'yo yan, kainin mo ha. Ang payat-payat mo, kumain ka ng marami. Kailangan mo yan kasi mahirap ang trabaho sa site. Nanlaki ang mga mata ni Emil. Nahihiya na may special treatment siya kay Lena. Hindi mo naman kailangang... Huwag kang kumontra. Hindi naman magagalit sa akin si Madam. Putol na Lena sa gusto niya pang sabihin. Sabay kindat at abot ng mga plastic bag. Ito para sa'yo, ito para sa mga katrabaho mo. Kailangan mo ng pagkain. Sige na. Wala siyang nagawa kundi tanggapin yon. Umalis si Emil dalang pagkain na may kakaibang kilig sa dibdib. Hoy, Emil! Sigaw ng isang kasamahan niya habang ipinapasa ang mga ulam. Dinagdagan na naman ni Lena ang ulam mo, no? Type ka talaga nun. Ligawan mo na. Halata namang nagpapa-charming sa'yo. Bahagya naman siyang namula. Ano ba kayo? Tigilan niyo ako. Mabait lang talaga si Lena, saka maawain. Anong maawain? May naawa bang abot hanggang tenga ang ngiti kapag nakikita ka? Lalong lumakas ang asaran. Mas lalo siyang nahiya. Napapansin naman talaga yun ni Emil. Kinakabahan lang siya kapag pinag-uusapan dahil hindi siya sanay. 21 na siya at hindi pa nagkakaroon ng nobya kahit kailan. Kaya hindi niya alam kung ano ba talaga ang mayroon sa dalawang taong nagmamahalan. Isang araw, hindi na kami magugulat kung may girlfriend ka na, Emil. Natatawang sabi pa ng kanyang kasamahan. Sige lang, baka ikaw na maging manugang ng karinderya. Natawa na lang si Emil habang kumakain. Pero sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya. Araw-araw mula noon, inuulit ni Lena ang pagtrato sa kanya na parang espesyal siya. Lagi itong may dagdag sa kanyang pagkain. Minsan itlog na nilaga, minsan mas malaking serving ng ulam. Paminsan-minsan may maliit na dessert pa na nakabalot sa maliit na plastic.
At habang tumatagal, mas napapalapit siya kay Lena. Isang hapon, nagbanta ang langit ng ulan kaya sinuspende muna ang trabaho. Sa halip na bumalik agad sa site, nagpaiwan si Emil sa karinderya. Naglilinis sa Lena, humuhuni habang nagpupunas ng mesa. Gusto mo ng tulong? Tanong ni Emil. Napatingin ito sa kanya at halatang nagulat. O sige. Magkatabi silang naglinis. Walang imikan sa una, tanging tunog ng ulan sa labas, kaluskos ng mga hinuhugasan sa kusina, at layo ng syudad ang maririnig. Hindi ka pala madaldal, sabi ni Lena at bahagyang natawa. Bahagya siyang umiti. Nagsasalita lang pag kailangan o kapag tinatanong. Pareho silang tumawa. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting namumulaklak ang kanilang pagkakaibigan. Tahimik, dahan-dahan at puno ng lihim na tingin at tawang itinatago sa isang tabi. Minsan, sabay silang kumakain. Binibigyan din nila ng oras ang isa't isa para magkwentuhan, kaya mas lalo niyang nakikilala sa Lena. Dati akong nagtitinda ng banana Q. Kwento nito minsan. Minsan, sunog yung asukal pero binibili pa rin. Wala na silang ibang tendera na tatanggap ng ganong kababang sahod na binibigay nila. Mahinang tumawa si Emil. Parehong silang mahirap at parang nagtatrabaho lang para makasurvive sa araw-araw. Ganyan pa man, pareho lang silang kontento. Dati ako namumulot ng bakal sa weldingan dati, nung wala akong matirhan. Kung ano-ano na rin ang pinasok kong trabaho nang iwan ako ng mga magulang ko. Sabi ni Emil at humigop sa kanyang soft drinks. Sabay nilang kinuha ang fries, nagkabanggaan ang mga daliri nila. Napatingin sila sa isa't isa at parehong napangiti. Alam ni Emil na sa pagkakataong yon, mas lumalalim pa ang kanilang samahan. Tahimik ka ngayon, sabi ni Lena sabay upo sa tapat niya. May problema ba? Tumingin si Emil sa dalaga nang may lambing sa mga mata. Nag-iisip lang. Lumipas ang mga buwan at naging magkasintahan na sila. Ang totoo, matagal na pinag-iisipan ni Emil na pakasalan si Lena. Gusto niya na rin naman kasing magkaroon ng asawa at pamilya. Yun ang bagay na ipinagkait ng kanyang mga magulang, kaya gusto na talaga niyang bumuo ng sa kanya. Tungkol saan? Tanong nito sa kanya. Huminga ng malalim si Emil. Ako lang to. Mahal kita. Sana alam mo, Lena. May ipon naman ako kahit papaano. Kaunti lang pero sapat na siguro pambayad sa uupahan nating bahay para makapagsimula. Simula lang naman. Okay. Dahan-dahang sagot ni Lena. May halong pagtataka sa boses. Bakit sinasabi mo sa akin to? Huminga ng malalim si Emil. Lena, mahal kita. Alam mo yan, matagal na. Wala akong marangyang bagay na maibibigay sa'yo. Wala akong bahay, lupa o kahit singsing. Pero may 2 kamay ako at handa akong magtrabaho. Malakas naman ako kaya handa akong magsumikap para sa atin. Gusto kong bumuo ng buhay, kasama ka. Alam ko rin na katulad ko, sabi ka rin sa masayang pamilya. Umawang ang bibig ni Lena. Napalunok si Emil at matamang tiningnan ng kanyang girlfriend. Gusto kitang pakasalan. May kasalang bayan sa Makalawa. Sana makasama tayo. Tayo lang. Walang ingranding handaan at kakain lang sa labas. Ihanda na lang natin ang pera sa kinabukasan natin. Ano sa palagay mo? Tumahimik ang paligid ng ilang segundo bago natawa si Lena at bahagya pang nanginginig. Emil naman, tinatanong mo ba talaga ako? Inaya mo ako ng kasal pero hinahain mo na agad ang buhay na aasahan ko. Sino bang hindi papayag sa ganyan? Napangiti si Emil. Alam kong biglaan pero matagal na rin tayong naghihintay. Para mag-asawa na nga tayong kumilos. Gusto ko lang gawing totoo. Hinawakan ni Lena ang kanyang mga kamay. Sigurado ka ba? Baka maghirap tayo kapag bumuo tayo ng pamilya. Responsibilidad ang pagkakaroon ng pamilya, ng mga anak. Mas pipiliin ko maghirap na kasama ka kaysa mabuhay ng komportable pero wala ka naman. Nakangiting sabi ni Emil. Napakurap si Lena. Totoo ba to? Hinaplos niya ang kamay nito. Balang araw, bibigyan kita ng singsing na mamahalin. Lumapit si Lena at hinalikan siya sa pisngi. Kung ganon, oo, Emil, magpakasal tayo. Ginanap nga ang simple nilang kasal sa isang maliit na munisipyo. Nanghiram lang si Lena ng puting bestida. Si Emil na may maayos ang suklay at suot ang isa-isang long sleeve na mayroon siya. Walang bulaklak,
walang bisita maliban sa taga-rehistro at matandang kapitbahay na lumagda bilang saksi. Pagkatapos, magkahawak kamay silang sumakay ng jeepney, masaya sa masikip na likuran. Hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na tayo, natatawang sabi ni Lena. Kasal na tayo, ulit ni Emil at tila namamangha. Asawa na kita. Naglapit ang kanilang mga noo habang mabilis ang takbo ng syudad sa paligid. Pero sa pagitan ng mga kamay nilang magkahawak, parang tahimik ang mundo. Nagpatuloy na nga sila sa buhay na magkasama. Pareho silang nagtatrabaho at umuuwi. Pinaghahatian nila palagi ang gastos. Balang araw, bulong ni Emil, bibili ako ng totoong kama. Yung hindi umiingit sa bawat galaw. Gusto ko nga yung ingit. Ngiti ni Lena sa kanya. Ibig sabihin, nandyan ka. Hinalikan niya ang balikat nito. Masaya siya sa buhay na mayroon siya. Kontento na rin, nakakatakot, mahirap, nakakakaba, pero ayaw niyang bitiwan ang sayang iyon. Anong nangyari? Tanong ni Emil pagka-uwi isang gabi. Wala namang masama. Bulong ni Lena sabay gabay sa kamay ni Emil papunta sa tiyan nito. Magkakaanak na tayo? Nanlaki ang mga mata ni Emil at napanganga. Sigurado ka? Tumango naman si Lena. Oo, buntis ako. Tumawa si Emil, isang tunog na halong tuwa at pagkabigla. Buntis? May baby na tayo? Totoo? Tumango ulit si Lena at agad niyakap si Emil. Walang paglagay ng tuwa ang nararamdaman niya. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Nagdoble kayod si Emil dahil hindi na makapagtrabaho si Lena. Namamaga ang paa nito, masakit ang likod, pero gabi-gabi minamasahe ni Emil ang mga paa at kinakausap ang batang nasa sinapupunan kahit napagod na siya galing trabaho. Sa awa ng Diyos, nakaraos sila at naipanganak ang panganay nilang anak na si Mira. Ang mga bagay na hindi natamasa ni Emil mula sa mga magulang, pagmamahal, atensyon at pag-aaruga, ibinuhos niya kay Mira. Kahit na mahirap sila, sinisikap niyang maibigay ang mga pangangailangan nito. Tatay! Malakas na tawag sa kanya ni Mira at nagmamadaling lumabas sa gate. Natawa naman si Emil at binuhat ang kanyang 5 taong gulang na anak. Kumusta ang school, anak? Umiyak ka na naman ba? Umiling naman si Mira at tumawa. Siyempre, hindi po. Kasi tatay, alam ko naman po na susunduin mo po ako. Si nanay ang naghahatid. Si tatay ang sumusundo pagkatapos ng trabaho sa paghahalo ng buhangin. Umalpas ang mahinang tawa mula sa bibig ni Emil. Parang nawala ang pagod niya sa buong maghapon sa kakulitan ng anak niyang si Mira. Pagka-uwi nila, nadatnan nilang walang tao sa bahay. Kumunot ang noo ni Emil at hinanap ang asawa niyang si Lena. Nasaan si nanay? Tanong ng kanyang anak. Nagkibit balikat si Emil at inilapag ang binili niyang ulam. Hindi ko rin alam, anak. Mamaya, tatanungin natin pag-uwi. Magbihis ka na, magsasayang at magluluto na ako ng ulam. Sumunod naman ang kanyang anak na si Mira. Katatapos lang ni Emil magsaing nang dumating si Lena. Bakas ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Nandiyan na pala kayo, sabi ni Lena at dumiretso sa kanyang mga pinamili. Ako na rito. Hinayaan naman ni Emil ang kanyang asawa. Saan ka nagpunta? Sa dyan lang kay Marisa. Wala kasi ako magawa dito sa bahay kanina, kaya bumisita ako sa kanila. Sagot agad ni Lena. Tumango naman si Emil at hindi na nagtanong pa. Gayunpaman, sa mga sumunod na araw, napapansin niya na ang panlalamig ni Lena. Unti-unti na itong nagbabago, hindi na rin kasing lambing katulad noon. Iniisip na lang ni Emil na sa buhay mag-asawa, hindi naman palaging may lambingan at masaya. Minsan, may mga boring, malulungkot din na mga sandali at mga pagtatalo kahit maliliit na bagay. Isang hapon, pinunasan ni Emil ang pawis sa noo habang binubuksan ang pinto ng kanilang maliit na inuupahang bahay. Naamoy niya ang sinigang sa hangin at narinig ang maliliit na yabag ni Mira na mabilis na lumapit. Tatay! Sigaw ng bata at niyakap ang kanyang mga binti. Umuwi ka na! Binuhat niya ito at hinalikan sa noo. Siyempre, umuwi ako. Saan pa ba ako pupunta? Sa palengke po, sagot ni Mira at tumatawa. O kaya sa tindahan, sa trabaho po. Tumawa si Emil habang ibinababa ang anak niya.
Lahat yon pinupuntahan ko para siguraduhin may pagkain ka, nakakapag-aral at may matitirhan tayo, anak. Nanay, nakahiga na naman si nanay. Hindi po siya kumain kasama ko. Nagluto lang po siya pero hindi po siya kumain. Gutom na po ako kaya kumain na po ako agad. Imporma ng kanyang anak. Tiningnan ni Emil ang kwarto nilang mag-asawa. Ilang araw niya nang napapansin na parang wala sa mood si Lena. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tinanong niyang asawa pero tipid naman itong sumagot. Lumingon muli si Emil kay Mira. Masamang pakiramdam niya? Tumango si Mira at seryosong mukha. Sabi niya po, masakit daw po ang tiyan niya. Binitiwan niya muna si Mira. Nang pumasok si Emil sa silid, nadatnan niyang nakahiga sa kama si Lena at mayakap na unan. Nakapikit ang mga mata nito pero hindi natutulog. Nang maramdaman siyang umupo sa kama, saka pa lang ito dumilat. Lena? Tanong ni Emil at dahan-dahang inayos ang buhok nito. Ayos ka lang ba? Bahagya lang itong tumango habang walang imik. Sabi ni Mira, masakit ang tiyan mo. Mahinahon niyang sabi. Ano pang masakit sa'yo? Kinagat ni Lena ang labi at napansin ni Emil na namumutla ito. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Lena sa tiyan. Sa galaw na yon, alam na ni Emil ang sagot. Umayos siya ng upo. Lena, buntis ka ulit? Isa pang tango ang ginawa ng kanyang asawa. Saglit silang natahimik. Hindi naman kasi nila inaasahan ang pangalawang anak. Wala pa yon sa kanilang plano, lalo na't kapapasok pa lang sa school ni Mira. Pero ano pa bang magagawa nila kung ibinigay na sa kanila ang pangalawang anak? Maya-maya'y unti-unti na rin namang lumitaw ang ngiti sa mukha ni Emil. Lena, magkakaroon na ng kapatid si Mira. Isa pang baby. Si Mira na kanina pang nakikinig sa sahig ay biglang tumayo. Baby? Totoo po ba, nanay? May baby ka na po ulit sa tiyan? Marahang tumango si Lena. Oo, anak. Tumakbo si Mira at dahan-dahang yumakap sa tagiliran nito. Gusto ko po ng baby sister. Tumawa si Emil. O kaya, baby brother. Ngunit napansin niya agad ang ngiting hindi umaabot sa mga mata ni Lena. Maputla ito at tila pinipilit lang maging masaya. Unti-unting nabawasan ang saya sa mukha ni Emil. Hindi niya kasi maintindihan kung para saan ang pangambang nakikita niya. Hinawakan niyang kamay nito. Lena, sabihin mo sa akin. Anong problema? Tumingala si Lena sa kisame at humigop muna ng hininga. Mahinang sabi niya, medyo nabigla lang. Siksika na nga tayo dito sa kwarto. Ikaw halos hindi ka na natutulog sa kakatrabaho. Isa pang anak, mas marami pang kailangang pagkain, damit, gamot, lahat. Natatakot ako. Baka hindi natin kayanin. Baka hindi ko kayanin. Natahimik si Emil at hindi niya magawang sumagot agad. Si Mira ay nakaupo na sa kanyang kandungan, masyadong bata pa para maunawaan ang bigat ng mga salita. Hinaplos na Emil ang pisngi ni Lena. Lena, mahinahon niyang sabi. Akala mo ba hindi ko rin iniisip ang lahat ng yan? Oo, natatakot din ako. Pero ngayong buntis ka ulit, hindi takot ang naramdaman ko kundi pag-asa. Baby natin siya kaya blessing siya. Magtatrabaho pa ako. Kukuha ako ng dagdag na trabaho. Kung talagang kailangan. Hindi na ako kakain kung kailangan. Hindi mo to pasanin mag-isa. Buhay natin to. Sabay tayong lalaban para sa bawat saya na makakamit natin. Nanginig ang boses ni Lena. Paano kung hindi ko kayanin silang dalawa? Kinakaya mo na. Sagot naman ni Emil. Tingnan mo si Mira. Maliwanag ang ngiti. Mabait. Masaya. Ikaw yun, Lena. Lahat yun galing sa'yo. Ipinikit ni Lena ang mga mata at pinahinga ang pisngi sa palad ni Emil. Saka tuluyang umiyak. Hinalikan niya ang noon nito. Tatay! Tanong ni Mira, hinihila ang manggas ni Emil. Ano yon, anak? Tiningnan ni Mira ang ina. Malungkot po ba si nanay kasi may baby? Hinilan niya ito palapit. Hindi anak. Nag-aalala lang ang nanay mo. Kasi mahal na mahal ka niya at ang baby na darating. Ganyan ang mga nanay. Gumapang si Mira papunta sa ina at hinaplos ang braso nito. Okay lang po yan, Nay. Tutulong po ako. Pwede ko pong ibigay ang kanin ko sa kapatid ko para hindi po siya magutom. Tumawa si Lena kahit may luha pa sa pisngi. Salamat, anak. Tinitigan ni Emil ang kanyang mag-ina. Humiga siya sa tabi ng mga ito at niyakap ang dalawa.
Yun ang pamilya na kanyang pinangarap, kaya ipaglalaban niya iyon. Magiging maayos tayo, bulong ni Emil sa kanyang asawa. Hindi man perpekto, hindi man mayaman, pero ayos tayo. Kasi makakasama tayo, kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Pero kaya pa rin bang panindigan ni Emil ang lahat ng binitiwang salita kung malalaman niya ang isang lihim na labis na magpapadurog sa kanyang puso? Umiilaw ang kalsada dahil sa poste habang naglalakad si Emil sa makitid na eskinita pa uwi. May dala siyang plastik ng pagkain habang pasan ang bigat ng pagod mula sa maghapong trabaho sa ilalim ng tirik na araw. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod pero wala na siyang pakialam. Ang iniisip lang niya ay ang pag-iipon para sa nalalapit na panganganak ni Lena. Sa kumadron na ulit nila ipagkakatiwala ang panganganak ng kanyang asawa. Gayunpaman, maigi pa rin na may hawak silang pera kahit papaano. Malaki rin naman kasi ang gastos kapag lumabas na ang bata. Papalapit na siya sa kanto nang may tumawag. Emil! Lumingon siya at nakita ang pamilyar na figura na nakasandal sa motorsiklo. Marco! Uy, bro! Ang tagal ah! Nagkamay sila at bahagyang nagyakapan. Grabe! Mamang-mama ka na! Natatawang sabi ni Marco. Nasa construction ka pa rin? Oo eh. Ito lang naman ang alam kong trabaho. Pang-ipon para sa panganganak ni Lena. Tugon ni Emil na may pagod ng ngiti. Walang buwan na siyang buntis. Malapit ng manganak kaya doble kayod. Nakasama niya dati sa construction si Marco. Hindi tulad niya, kahit nagtatrabaho ito, may mga magulang pa rin na pinilit itong makapag-aral. Medyo naiinggit pa nga si Emil sa ganoong buhay. Kung hindi lang sana pabaya ang mga magulang niya, baka nakapagtapos na siya sa pag-aaral. Pero iniisip niya na okay lang yon at may dahilan naman ang lahat. Kung hindi siya pinabayaan, baka hindi niya nakilala si Lena. Baka wala ngayon ang mga anak nila. Biglang nag-iba ang ngiti ni Marco. Wait, buntis si Lena? Akala ko hiwalay na kayo. Napakurap si Emil. Ha? Bakit mo naman nasabi yon? Nagkamot sa batok si Marco at halatang nag-aalangan. Pare, ayoko sanang banggitin. Pero ilang buwan na kitang nakikitang wala tapos si Lena, palagi kong nakikita kasamang isang lalaki. May motor, maputi at payat. Madalas sila magkasama, kumakain sa fast food, nakaangkas nga. Minsan bro, nahuli ko pa nga silang naghahalikan sa labas ng convenience store. Parang bumagsak ang mundo ni Emil. Ano? Huminga ng malalim si Marco. Matagal na yun eh. Nung mga nakaraang buwan pa. Akala ko alam mo, mukha naman siyang masaya sa lalaking yun. Kaya iniisip ko lang, baka hiwalay na kayo at may iba na siya. Hindi kami naghiwalay. Bulong ni Emil at unti-unti nang umuusbong ang galit na pilit niya pang pinipigil. Hindi kami naghiwalay ng asawa ko. Natarantang mukha ni Marco. Pasensya na bro, ayoko lang talagang itago sa'yo. Natulala muna si Emil bago sumagot. Okay lang, salamat sa pagsabi. Hindi na maalala ni Emil kung paano siya nakauwi. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at malakas ang tibok ng puso. Binuksan niya ang pinto ng maliit nilang kwarto. Nakita niyang naglalaro si Mira sa banig kasama ang mga manika nito. Tatay! Sigaw ng bata pero halos hindi na ito pinansin ni Emil. Direkta ang tingin niya kay Lena na nakaupo sa kama at nagtitiklop ng mga damit ng sanggol. Lena! Tawag ni Emil at punong-puno ng tensyon ng boses. Ayaw niyang sumigaw. Nandoon si Mira at ayaw niyang makita nito na nag-aaway sila ni Lena. Kaso, hindi na siya makapag-isip ng tama. Talagang binabalot na ng hinanakit, sakit, takot at galit ang kanyang puso. Napalingon si Lena. Oh, nakauwi ka na. Sino ang kabit mo? Diretso niyang tanong. Natigilan si Lena at unti-unting namutla. Ha? Sabi ko, sino ang kabit mo? Nanginig ang mga labi nito. Hindi ko lamang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Emil sabay bagsak ng mga dala niya sa mesa. Napaatras si Mira sa gulat dahil doon. Nakita ko si Marco. Sabi niya, ilang beses ka raw niyang nakita kasamang lalaking may motor. Sa fast food, sa convenience store. Naghahalikan pa raw kayo. Kailan pa? At nakikipagkita ka pa rin ba dyan sa kabit mo? Napatayo si Lena pero nanatiling nakapako sa kintatayuan. Umiiyak na si Mira pero ni isa sa kanila ay hindi ito nilapitan. Totoo ba?
Nangangatog ang boses ni Emil. Sabihin mong hindi, Lena. Please. Nanginig si Lena at unti-unting napuno ng luha ang mga mata. Hindi ko sinasadya. Napamura si Emil. Kung ganon, totoo nga. May iba ka habang nagpapakapagod ako sa araw-araw para lang may makain tayo. Malungkot ako, Emil. Hikbi ni Lena. Palagi kang wala. Palaging pagod. Dahil nagtatrabaho ako para sa inyo. Anong hindi mo maintindihan doon? Bulalas ni Emil. Tinapatan ni Lena ang bawat sigaw niya. Alam ko, pero pagod na rin ako sa ganitong buhay, sa bahay na to. Ayoko ng ganito kahirap. At ang sagot mo ay manloko? Traido rin ako. Lena, ginawa ko naman lahat Hindi ko hinayaang magutom kay ni Mira. Hindi ko hinahayaang sobra tayong maghirap. Nang magpakasal tayo, alam mo na ganito ang buhay natin. Kaya bakit nagre-reklamo ka ngayon? Puno ng hinanakit na sigaw ni Emil. Tuluyang naupo si Lena sa kama at tinakpan ng mukha. Sa tingin ko anak ni Robert ang dinadala ko. Tila biglang natahimik ang mundo ni Emil. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Lalong lumakas ang iyak ni Mira. Mababa, halos pabulong ang tanong ni Emil. Sino si Robert? Muling humikbi si Lena. Chatmate ko noon, pinangakuan ako ng mas magandang buhay kaysa dito. Mas lalong nabuo ang hinanakit niya. Pinaniwala ka? At handa kang iwan kami? Si Mira, ako? Naguguluhan ako. Akala ko mahal ko siya, mabait siya at hindi laging pagod. Nasa na siya ngayon, Lena? Nabasag ang boses ni Emil. Nasa ng lalaking yun na nangako ng langit sa'yo? Umiwas ng tingin ang asawa niya. Umalis, may iba na. Mas bata at hindi na siya nagre-reply nang malaman niyang buntis ako. Gusto niyang sumigaw, manira, magwala. Itinaas niyang kamay, pero imbes na saktan si Lena, ibinao niyang kamao sa dingding. Umalingaw-ngawang tunog noon at dumugo iyon. Kaya naman, lalong humagulgol si Mira. Binigay ko ang lahat sa'yo. Sigaw ni Emil habang umiiyak. At handa kang ipagpalit kami sa isang pangarap na walang katotohanan. Sa kabit na nakilala mo lang sa chat. Binigay mo pang katawan mo. At nagpabuntis ka pa. Napahikbi muli si Lena habang hawak ang tiyan. Pasensya na, Emil. Patawarin mo ako. Bumagsak si Emil sa sahig. Hawak ang kanyang ulo at patuloy na humahagulgol. Sa bahay na yon, nandoon ang isang lalaking may mga nasirang pangarap, matatalim na pagsisisi at gumuhong puso na ang tanging kasalanan ay magmahalang naman ng buo. Pinalipas na muna nila ang mga oras. Galit pa rin siya pero kahit papaano'y humupa na rin yon. Naupo si Emil sa gilid ng kama. Namamagat masakit ang kanyang mga kamao habang balot sa lumang tuwalya. Nakahiga sa tabi niya si Mira. Tulog na matapos umiyak hanggang sa mapagod. Nasa kabilang dulo naman ng gilid si Lena. Magang-maga at basang-basa ng luha ang mukha ng kanyang asawa. Mabigat ang hangin sa pagitan nila, puno ng hiya, lungkot at mga salitang hindi mabitiwan. Dapat galit ka sa akin, bulong ni Lena. Palalayasin mo na ba ako? Hindi tiningnan ni Emil ang kanyang asawa. Galit ako sa sarili ko, sinira ko ang lahat, sabi pa ni Lena at halos wala ng boses. Pero hindi ka alis, dagdag ni Emil. Napakurap si Lena. Anong sabi mo? Mananatili ka. Pero bakit? Basag ang tinig nito sa gulat. Matapos ang ginawa ko, huminga ng malalim si Emil. Dahil buntis ka, dahil may batang parating. Asawa pa rin kita kaya ayusin natin to. At dahil ayokong maging katulad ng mga magulang ko. Nanatiling nakatitig si Lena at tila natigilan. Alam kong pakiramdam. Patuloy ni Emil habang mahina ang boses. Yung lumaking walang nakakaramdam na gusto ka. Yung naririnig mong pinagtatalunan kung sinong mag-aalaga sa'yo. Yung sinasabing naging pabigat ka sa buhay nila. Muling napuno ng luha ang mga mata ni Lena. Napabuntong hininga si Emil. Nangako ako, hindi ko ipaparanas yun sa mga anak ko. Hindi kay Mira. Hindi rin sa batang dinadala mo, kahit hindi siya sa akin. Napasubsob si Lena sa pag-iyak. Patawad, Emil. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lena. Mabigat bawat hakbang, pero alam niyang magpapatuloy pa rin.
Umupo siya sa tabi nito sa sahig at kahit nanginginig ang mga kamay, niyakap niya ito. Bumuhos ang luha ni Lena sa dibdib niya. Hindi mo ako dapat patawarin. Pero hindi para sa'yo ang ginagawa ko. Bulong ni Emil sa buhok niya. Para sa kanila to. Para sa mga bata. Lalong humigpit ang yakap ni Lena. Hindi ko to deserve. Ikaw. Hindi nga. Tapat na sagot ni Emil. Pero ang batang yan, wala siyang kasalanan. Hindi niya piniling isilang sa gitna ng kasinungalingan. Hindi siya dapat maging bunga ng pagkakamali. Kumapit si Lena sa damit niya. Akala ko may ibang makakapagbigay sa akin ng mas magandang buhay. Hindi ko nakita kung anong meron ako. Magbabago ako. Hindi ko na uulitin pa. Kailangan mong gawin. Tugon ni Emil. Dahil ayokong lumaki si Mira na nasasaksihan tayong nawawasak. Gusto ko ng buong pamilya. Yun lang ang pangarap ko. Ipinikit ni Emil ang mga mata habang nakasandal sa pader. Kahit basag-basag na, kahit masakit, mas pipiliin kong manatili. Subukan kaysa iwan at tanungin ang sarili ko habang buhay kung ano sanang nangyari. Hindi ako magpapanggap na walang nangyari. Darating ang mga araw na maaalala ko. Natitingnan kita at magtatanong, bakit mo nagawa? Pero titingnan ko rin ang batang yan at maaalala ang gabing to na pinili kong manatili. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil sapat ang lakas ko para magmahal. Alam ni Emil na tataas ang kilay ng iba. Maiinis ang ibang tao dahil masyado siyang mabait kahit iniputan na sa ulo. Pero anong magagawa niya kung mahal niya ang kanyang asawa? Anong magagawa niya kung may batang baka magkaroon ng hindi magandang buhay dahil ang pinili niyang hindi tanggapin? Hindi kaya ng konsensya ni Emil, mas lalo na ng kanyang puso. Hanggang sa dumating na ang araw ng panganganak ni Lena. Mabigat ang hangin, puno ng init at pangamba. Pinunasan ni Emil ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kamay. Nakaluhod sa tabi ni Lena na nakakagat ang labi sa sobrang sakit. May batyang may maligamgam na tubig sa gilid, malilinis na tuwalya at kutsyon na minamadaling inilatag sa sahig. Isa pa, Lena. Ani ng komadrona, kalmado ang tinig sa kabila ng tensyon. Isang ungol ng matinding kirot ang lumabas kay Lena. Hindi ko na kaya. Hindi ko na... Kaya mo to. Ang galing mo. Bulong ni Emil, inaalis ang basang buhok sa noo ng kanyang asawa. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Sa labas, naghihintay si Mira. Bata pa ito para maunawaan ng takot sa bawat tinig ng matatanda. Umiiyak ito sa sigaw ni Lena, kaya pinalabas niya na muna. Sa huling sigaw na puno ng pighati, pinilit ni Lena. At sa wakas, narinig sa silid ang malakas na iyak ng isang bagong silang na sanggol. Lalaki! Anunsyo ng komadrona at mabilis na binalot ang sanggol sa tuwalya. May anak kayong lalaki. Halos hindi makahinga si Emil habang tinititigan ang munting nilalang na iginawad sa mga bisig ni Lena. Nangangatog ang katawan nito sa pagod, ngunit ang mukha nito ay pinasiklab ng isang marupok ngunit payapang ngiti. Mahinang ngumiti si Lena at niyakap ang sanggol ng mahigpit. Ngunit unti-unting bumigat ang mga mata nito. Lumuwag ang pagkakakapit nito sa bata. Lena! Tawag ni Emil at may pangambang gumagapang sa tinig. Lena! Nanlaki ang mga mata ng komadrona. Agad itong kumilos at inalis ang bata mula sa bisig ni Lena at iniabot ito kay Emil. Sobrang pagdurugo. Hindi! Lena! Niyugyug ni Emil si Lena ng marahan ngunit kumiling ang ulo nito. Tumawag ka ng tulong! Sigaw ng komadrona. Wala kaming pangpa-ospital. Garalgal niyang sagot. Wala kaming... Saka mo na isipin yan. Kritikal ang lagay ng asawa mo. Kumilos na agad si Emil. Binalot niya si Lena sa kumot at binuhat sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang mga binti niya, ngunit tumakbo pa rin siya. Dumaan sa mga eskinita, lumusot sa palengke at isinakay sa tricycle ang asawa niya. 6 na kanto lang ang ospital. Pagdating sa emergency room, sobrang daming tao. Puno ang waiting area ng inuubo, umuungol din sa sakit at naghihintay ng pagkakataong mapansin ang sakit. Tulong! Sigaw ni Emil, basang-basa sa pawis, habang buhat si Lena na tila isang basag na salamin. May pumansin sa kanila. Nag-check ng vitals pero nanatili pa rin sa waiting area. Madaming pasyente pero critical na ang kanyang asawa at wala pa ring doktor na tumitingin. Habang tumatagal, mas lalong naghahabol ng hininga at namumutla si Lena.
Nilapitan niyang isang nurse at halos yugyugin na ito. Kakapanganak lang niya. Nagdurugo siya kaya dapat matingnan na siya ng doktor. Maawa kayo. Kailan niyo titingnan ng asawa ko? Bahagya namang kinabahan ng nurse. Pasensya na po, may mga pasyente pa pong tinitingnan si Doc na critical din ang kondisyon. Maghintay. Maghintay? Hinang-hina ng asawa ko. Sigaw ni Emil at halos magwala na sa ospital na yon. Naiintindihan ko po sir, pero wala po talaga kaming space. Kulang po kami sa mga doktor at hindi na po namin maa-accommodate lahat. Nanlaki ang mga mata ni Emil. Halos 2 oras na kami dito at sasabihin niyo yan sa akin. 2 kilometro pang layo ng susunod ng ospital. Wala akong sasakyan. Wala akong... Tumulo ang mga luha ni Emil at malakas na lang na pamura. Binalikan niyang kanyang asawa at binuhat palayo roon. Walang mangyayari kung magsasalita pa siya roon. Tumingin siya sa kanyang bisig. Maputlang labi ni Lena. Mahina ng hininga. Umiiling ang asawa niya ang gamit ang natitirang lakas. Muli itong nagsalita. Emil, huwag na. Iuwi mo na lang ako. Pakiusap ni Lena. Uwi na lang. Samahan natin ang mga anak natin. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Emil. Kahit gusto niya pang ilaban, parang wala na rin talagang pag-asa. Niloko siya nito, sinaktan pero mahal niya pa rin si Lena. Hindi niya kayang mawala ang kanyang asawa. Kinagabihan, nakaupo si Emil sa sahig sa tabi ng kanilang kutsyon. Nanatili lang sila sa tabi ni Lena habang naghihingalo. Hanggang sa sumapit ang 9:00, tuluyan ng namaalam si Lena. Tatay, saad ni Mira. Okay lang po ba si nanay? Hindi agad sumagot si Emil. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang anak. Tulog lang siya. Lumapit si Mira at humawak sa laylayan ng kanyang sando. Bakit po kayo umiiyak? Pinilit niyang umiti kahit may luha. Minsan kasi umiiyak ang matatanda kapag pagod na pagod. Umupo si Mira sa kandungan niya at tahimik na yumakap sa kanya. Sa tabi nila, tulog si Enzo sa duyan. Nandito lang ang tatay. Bulong ni Emil at mahigpit na niyakap si Mira. Parang gumuguho ang kanyang dibdib. Ang bigat ng lungkot, takot at responsibilidad ay parang batong dumidiin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko gagawin to. Bulong ni Emil. Pero susubukan ko. Susubukan ko. Tumingala si Mira habang nanginginig ang tinig. Magigising pa po ba si nanay? Hinalikan niya ang anak sa noo. Hindi na, Mira. Hindi na magigising ang nanay ninyo. Tuluyang umiyak si Mira. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Pero magpapakatatag si Emil para sa mga anak nila ni Lena. Pagkamatay ni Lena, tahimik ang bahay. Hindi dahil sa multo kundi dahil sa kawalan. Halos hindi nakapagluksa sa Emil. Sinubukan niyang bumalik sa trabaho sa construction pero hindi niya magawa dahil walang mag-aalaga sa kanyang mga anak. Ayaw niyang magtiwala sa mga kapitbahay dahil mga adik naman ang iba sa mga ito. Dumating ang araw ng bayaran ng upa makalipas ang ilang linggo. Aling Susan, babayaran ko po. Konting panahon lang. Pakiusap ni Emil sa may-ari ng inuupahan habang buhat si Enzo. 2 linggo mo nang sinasabi yan. May mga bayarin din ako. Kailangan ko ng pera. Saad nito sa kanya. Nawalan po ako ng trabaho. Patay ng asawa ko at 2 anak ko. Pakiusap. Akala mo ba wala rin akong problema? Iwinasiwas ng may-ari ang kamay. Umalis kayo bukas. Ipapabarangay ko kayo. Gusto kong mapaupahan na ito sa iba. Wala silang nagawa kundi ang umalis. 2 bag lang ang napuno ni Emil. Benenta niyang ilang gamit para may panggasto sila. Mahigpit ang kapit ni Mira sa manika habang buhat niya naman sa mga bisig si Enzo. Bakit po tayo umalis? Tanong ni Mira sa kanya. Dahil hahanap tayo ng mas maayos na lugar. Pagsisinungaling ni Emil at hinalikan ng noo ng anak. Naglakad sila ng ilang oras pero wala silang makitang murang paupahan. Naghahanap sila ng matutuluyan pero wala naman silang makita agad. Natatakot din siyang bawasan ng pera dahil hindi niya alam kung paano siya magtatrabaho at iiwan ang kanyang mga anak. Gabi na nang matulog sila sa harap ng simbahan at karton lang ang sapin. Tahimik na umiiyak si Mira sa dibdib niya. Pinapadede niya naman si Enzo. Pasensya na mga anak. Pasensya na talaga. Garal-galang tinig na sabi ni Emil sa mga ito. Kinabukasan, sa isang abandonadong construction site sila tumuloy.
Dati siyang nagtatrabaho roon kaya alam niyang natigil ang operation doon. Kilala niya si Mang Roger na siyang gwardya sa lugar. Dito kayo tutuloy? Gulat na tanong ni Roger. Wala na po kasi kaming ibang mapupuntahan. Napalayas kami. Hindi ako makapagtrabaho kasi walang magbabantay sa mga bata. Saad ni Emil sa gwardya. Napabuntong hininga si Roger. Sige, may isa pang barracks dito pero ilang araw lang ha. Baka makita kayo ng boss ko, yari ako ron. At kung gusto mo habang nagtatrabaho, ako muna ang titingin sa mga anak mo. Wala naman akong ginagawa masyado dito. Pumupunta rin ang asawa ko para magdala ng tanghalian. Labis ang pasasalamat ni Emil. Malaking bagay sa kanya na may magbabantay sa kanyang mga anak. Kahit papaano ay makakapagtrabaho siya at kapag nakapag-ipon ng pera, makakapag-upa ulit sila ng bahay. Nang gabing yun, kahit paano ay may natulugan na sila. Tulog ng mga bata pero si Emil ay gising na gising pa rin. Nandoon siya para bantayan ang mga anak na para bang sapat na ang pagmamahal upang buhayin ang mga ito. Tatay, mahirap po ba tayo? Tanong ni Mira bigla habang umunguya ng pandesal. Tumingin si Emil mula sa paghuhugas ng bote ni Enzo. Oo anak, mahirap. Wala tayong bahay. Isang kahig, isang tukarin. Pero pipilitin ni tatay na makapag-aral kayo ni Enzo para kapag malaki na kayo, hindi na kayo maghirap. Nagtrabaho si Emil araw-araw hanggang sa may mapagkakitaan siya, ginagawa niya talaga. Hindi naman siya masyadong nag-aalala dahil may nagbabantay na sa mga anak niya. Inaaral din ni Mira kung paano buhatin ang kapatid nito kahit maliit pa lang. Kinakwentuhan ko si Enzo habang wala ka po, tatay. Nakangiting sabi ni Mira. Hinalikan niya ito sa noo. Mabuti naman, maging mabait kang ate sa kapatid mo. Tumingala si Mira sa mga ulap. Tatay, sa tingin mo po ba nakikita tayo ni nanay? Malungkot po kaya siya? Kasi malungkot tayo. Hinaplos niya ang buhok nito. Hindi tayo magiging habang buhay na malungkot. Mahirap. Gagawin lahat ni tatay para makaahon tayo. Nang gabi rin yon, tahimik siyang umiiyak habang tulog ang mga anak. Yung uri ng iyak na walang tunog at puro sakit lang. Nakasubsob siya sa sariling mga palad ni hindi alam kung anong araw o buwan na. Tanging karot lang ang alam niya, umuusad pero hindi na alam kung saan papatungo. Subalit isang pag-asa ang darating sa buhay ni Emil. Pauwi na siya galing trabaho, magaspang ang kanyang mga kamay at masakit pa ang likod. Gusto niya nang magpahinga pag-uwi pero mukhang hindi makakapagpahinga si Emil nang makitang isang itim na kotse sa tapat ng construction site kung saan sila tumutuloy. Mabilis siyang pumunta ron. May 3 tao ron na mukhang mayayaman. 2 babae at 1 lalaki. Pero nakita niyang isang babae sa gwardyang nagpatuloy sa kanya. Sino ang mga batang to? Seryosong tanong nito. Dito sila nakatira? Nasaan ang mga magulang nila? Hindi bagay sa babaeng nagtanong ang ganoong lugar. Nakaputing blouse at slacks at mukhang mamahalin ng heels at gamit na bag. Kulot din ang dulo ng buhok nito at may tindig na puno ng kumpiyansa. Ma'am Tala, pasensya na po. Hinayaan ko pong tumuloy sila dito dahil wala na pong mapuntahan ng mag-ama. Pasensya na po. Huwag mo po sana akong sisantehin, ma'am. Pakiusap ng gwardya. At pagkatapos, napako ang tingin ni Tala sa itaas. Sa asul na trapal na sa mga maliliit na medyas na nakasampay, kay Mira na sumisilip mula sa likod ng haligi habang buhat si Enzo. Tala? Usal ni Emil, hindi matandaan kung saan niya narinig ang pangalan nito. Nagbago ang ekspresyon ni Tala. Nagmadali ang gwardya at halatang natataranta. Ma'am Tala, alam ko pong pwede kong ipaliwanag. Si Emil po kailangan lang talaga ng matutuluyan. Pumanaw po ang asawa niya. Maliit pa ang mga bata at nagtatrabaho po siya sa ibang construction site. Maayos po siya. Wala naman po silang habol dito. Ilang araw lang pong tutuloy. Hindi po sila nagdudulot ng gulo. Mabilis ang tibok ng puso ni Emil. Tumakbo siya paakyat kina Mira at agad kinarga si Enzo. Mira anak, ayusin mo ng mga gamit natin. Bulong ni Emil habang kinakabig ang iilang gamit nila. Pasensya na po. Bulalas ni Emil kay Tala. Huwag niyo po sana siyang tanggalin. Tinulungan lang po niya kami. Aalis na po kami. Ngunit hindi gumalaw si Tala. Nakatingin pa rin ito kay Emil habang nanginginig ang mga labi. Anong pangalan mo? Hinawakan ni Tala ang braso niya. Walang pandidiri, walang pangaalipusta at parang maiiyak pa nga. Natigilan si Emil at litong-lito. Ibinaba niya muna sa duyan si Enzo. Ako po si Emil. Emil Navarro.
Napasinghap si Tala. Isang hakbang, dalawa, bago ito tumakbo at sinugod siya ng yakap. Mahigpit yon at tila desperado. Nangangatog ang katawan nito habang humahagulgol sa dibdib niya. Nakatayo lang si Emil at gulat na gulat sa mga nangyayari. "Ma'am, nahanap din kita." Umiiyak na sabi ni Tala. "Sa wakas, nahanap din kita." "Pasensya na po, kilala ko po ba kayo?" Tanong ni Emil at bahagyang umatras. Hinawakan ni Tala ang kanyang mukha. "Hindi mo na ako naaalala?" Napatingin si Emil sa mga matang puno ng luha. May kung anong pamilyar sa mga matang yon. Malaki, kayumanggi, mahahaba ang pilik mata. "Ako si Tala. Tala Leviste na ako ngayon dahil inampun ako ng mga Leviste. Pero ako si Tala Garcia noon, yung pulubi na kababata mo't nakatira sa ilalim ng tulay." "Tala?" Bulong niya. Marahang tumango si Tala. "Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain kahit gutom ka na rin. Tinuruan mo akong bumasa, sumulat, magbilang. Naalala mo pa ba? Kung alam mo lang, para sa akin pamilya kita. Kaya kahit umalis kayo, hindi kita nakalimutan. Dahil sa saglit na panahong yon, nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay ko. Para kitang naging kapatid, tatay, kaibigan. Kaya sobrang nalungkot ako nang bigla ka nilang naglaho na parang bula. Sinabi mong kaya ko mag-aral. Heto na ako. Nakapag-aral ako. Chef na at businesswoman na hindi ako mangmang kahit hindi ko alam ang letra. Natupad ko ang mga pangarap ko na makapagluto ng mga masasarap na pagkain." Pinagmamasdan niya si Tala at muling niyakap. Labis na nagagalak ang kanyang puso para rito. Siya rin naman, tinuring niya itong pamilya at parang kapatid. Kapag palagi siyang pinababayaan ng mga magulang sa bahay, kay Tala siya palaging pumupunta. Pero nakakamanghalang para kay Emil na kahit matatanda na sila, matagal nang lumipas at mayaman na si Tala, hindi pa rin siya nito nakakalimutan. "Hinanap kita. Taon nang lumipas, hindi kita nakalimutan." Tumingin ito kina Mira at Enzo at muling bumalik ang tingin kay Emil. "At ngayon, ganito kita muling nakita. Kayo ng mga anak mo. Anong mga pinagdaanan mo, Emil? Gusto kong malaman. Gusto ko kayong tulungan. Hindi pwede to. Bakit kayo nagtitiis sa ganito?" Napayuko si Emil at puno ng hiya. "Pasensya na. Hindi naging maayos ang takbo ng buhay. Iniwan ako ng nanay ko. Nabilanggo naman ng tatay ko at hindi ko na alam kung nasaan. Namatay ang asawa ko sa panganganak. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil walang magbabantay sa mga bata. Pinalayas kami dahil hindi ako nakabayad ng upa sa bahay. Kaya hayaan mo sanang tumuloy kami rito." Umatras si Tala at pinunasan ng luha. "Hindi. Bakit dito? Hindi magandang matulog dito lalo na't may bibi ka pa. Niligtas mo ako noon. Binigyan mo ako ng pag-asa, Emil. Hayaan mong ibalik ko yun sa'yo. Tutulungan ko kayo. Sa kondo ko kayo tumuloy. Mag-isa lang ako ron pero maraming kwarto. Please, sumama kayo sa akin. Hindi pwedeng dito kayo tumutuloy ng mga anak mo." Nahihiya siyang tanggapin ang tulong pero si Tala naman yon. Kaya pakiramdam ni Emil, wala siyang dapat ipag-alala. Lumuhod si Tala at inabot ang kamay ni Mira. "Hi, ako si Tala. Kaibigan ako ng tatay mo na sobrang bait. Dati palagi akong binibigyan ng tatay mo ng pagkain." Tumingin si Mira kay Tala, saka kay Emil. "Mabait po talaga ang tatay ko, ma'am." Tumawa naman ito. "Bakit, ma'am? Tita na lang, okay?" Tahimik ang biyahe papunta sa kondo ni Tala, maliban sa mahinang ugong ng makina at mga tanong ni Mira tungkol sa mga pindutan at kumikislap na screen sa harapan nito. "Tatay, spaceship po ba to?" Tanong ni Mira. Tumawa si Emil ng bahagya at pinipigilan si Mira na humawak ng kung ano-ano. "Hindi anak, sasakyan lang to. Huwag ka malikot. Baka may mapindot ka." Ngumiti si Tala habang nagmamaneho. "Pwede mong pindutin yung bintana kung gusto mo." Napanganga si Mira nang kusa yung bumaba. "Wow!" Samantala, tahimik lang si Enzo sa bisig ni Emil. Walang kamalay-malay na may malaking pagbabagong nangyayari sa mundo nilang lahat. Pagtigil ng sasakyan, napatingin si Emil sa kondo sa harap nila. "Dito ka nakatira?" Pinatay ni Tala ang makina. "Oo, nabili ko at pinag-ipunan ng maging chef ako sa barko. Halika na, sa mga Leviste ako umuuwi. Kapag naglalambing si Mommy at Daddy, pero madalas ako rito kasi malapit ang restaurant ko." Pumasok na sila sa loob. Bawat tapak ni Emil,
Namamangha siya at nag-iingat. Parang lahat ng makita niya, puro mamahalin. Kapag tinitingnan niya si Tala, parang ayaw niya pang maniwala na ito ang dating pulubi na hinahatian niya lang ng pagkain. Tumakbo si Mira sa sofa at tumalon. Tatay! Ang lambot! Anak! Mabilis na tumakbo si Emil at agad na binuhat ang anak pababa. Natawa naman si Tala. Hayaan mo, Emil, bata yan. Nananabik, hayaan mo na lang. Nakakatakot. Baka makabasag kami. Wala kaming pambayad. Sabi pa ni Emil. Napailing naman ito. Huwag kayong magbabasag, syempre. Kung makabasag man kayo, para namang pababayaran ko sa'yo, syempre hindi ko gagawin yon. Dinala sila ni Tala sa malaking guest room kung saan may isang malaking kama na nakahanda. Mamaya, darating ng crib ni Enzo. Pinasikaso ko na sa tauhan ko. Nakangiting sabi ni Tala. Nanlaki naman ang mga mata ni Emil. Tala, wag na. Nakakahiya. Hindi, sagot ni Tala at inakay na si Mira sa loob. Ano bang sabi ko? Gusto ko kayong tulungan. Alam mo, marami kang nagawa na bagay para sa akin, kaya hayaan mo akong bumawi ngayon. Magpahinga na muna kayo. Then, next week, ihahanap kita ng pwede mong trabaho sa business ko. Pero kung may iba kang plano, pwede rin. Gusto mo bang mag-aral? Mas lalo siyang nagulantang. Aral? Matanda na ako at may mga anak na rin. Saka nakakahiya na pag-aaralin mo pa ako. Tumawa naman si Tala. Ano naman, alam mo, natupad ng pangarap ko. Iniisip ko palagi kung ang sayo ba natupad na rin ang pangarap mo. Pero nakita kong hindi. Kaya hayaan mo akong tulungan ka. Pangarap mo ng malaking bahay, di ba? Paunti-unti, tutuparin natin yon. Nang maiwan sila sa guest room, parang may bagay na mabigat na nawala sa kanya. Tiningnan niya si Mira na ine-enjoy ang lambot ng kama. Halatang komportable ang mga ito. Kinagabihan, matapos makatulog ni Mira at Enzo, lumabas na muna si Emil sa sala. Nagkwentuhan sila ni Tala. Hindi ako sanay dito, sabi ni Emil nang tinanggap ang tasa ng kape mula kay Tala. Sanay saan? Tanong nito at humigop din. Huminga siya ng malalim. Sa kabaitan mo, sa malambot na kama na ibinibigay mo sa aming mag-aama. Pakiramdam ko, parang pagising ko bukas, mawawala rin ang lahat. Sumandal si Tala sa railing sa tabi niya. Ganyan magsalitang maraming pinagdaanan. Ganyan din ako ngayon. Nang inampun ako ng mga liviste, pakiramdam ko, pagising ko, mawawala na naman lahat ng magagandang bagay at buhay na binigay nila sa akin. Kaya palagi kong ginagawa ang best ko para maging proud sila. Pero hindi pala ganun yon. Mabait lang talaga sila at minahal ako. Masaya sila kahit anong tahakin ko. Masaya sila nang malaman nilang may pangarap ako at ganito na ngayon. Alam mo, sa mga taong hindi mo inaasahan, sila pang magbibigay ng malasakit at pagmamahal sa'yo. Kaya yun din ang asahan mo sa akin. Saka sabi mo sa akin dati, tutulong ka sa akin kasi tinutulungan ka. Kaya ngayon, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Bukas, kakain tayo sa restaurant. Ipapamili ko rin kayo ng mga bata sa mall. Bumaha ang hiya sa kanyang dibdib. Tala, wag na. Nakakahiya na talaga. Ang dami mo nang nagawa para sa amin. Natawa na lang si Tala at hindi sumagot. Napabuntong hininga na lang si Emil. Parang kahit ilang beses pa siyang tumanggi, wala siyang magagawa sa lahat ng tulong na ibibigay ni Tala. Katulad ng sinabi nito, pinamili na nga sila ng mga gamit at pinakain sa restaurant. Pinag-isipan ni Emil ng mabuti kung tatanggapin niya ang alok ni Tala na pag-aralin siya. Nahihiya siya dahil parang huli na, pero kapag tinitingnan niya ang mga anak niya, pakiramdam niya naman parang hindi magiging huli ang lahat dahil matagal niya pang kailangang samahan at bigyan ng magandang buhay ang mga ito. Kaya naman, pumasok siya sa ALS. Nang nakatapos, nakapagkolehiyo sa kursong Civil Engineering. Ikuha na natin ng yaya ang mga anak mo. Hindi mo kaya, habang nag-aaral ka, hindi mo sila kayang mabantayan. Saad ni Tala sa kanya. Nadadala ko sila sa restaurant para bantayan pero minsan busy din ako, kaya kumuha na lang tayo ng yaya. Napabuntong hininga si Emil. Pasensya na talaga. Kapag nagkaroon ako ng magandang trabaho, paunti-unti ako magbabayad sa lahat ng naitulong mo. Tumaas ang kilay ni Tala habang inaayos ang lunchbox. Kaya ang hatulong, bakit mo ibabalik? Sige na, pumasok ka na. Itong baon mo, mag-aral ng mabuti. Napangiti siya pero may kaunting guilt na nararamdaman. Salamat at pasensya na. Huwag mo kaming pagtuunan ng pansin, kaming mag-aama. Baka hindi ka na magkaroon ng boyfriend. Oh, edi ikaw na lang. Natatawang sabi ni Tala. Asawa pa kung gusto mo para may nanay na ulit ang mga anak mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makasagot si Emil. Nagulat lang siya.
Kahit sa sarili niya, alam niyang nahuhulog din ang damdamin niya kay Tala. 3 taon na itong tumutulong sa kanila at bawat ginagawa nito ay talagang pinapahalagahan niya. Pagkatapos mamatay ni Lena, parang nagkaroon ulit ng kulay at direksyon ang buhay ni Emil. Mas malinaw at mas masaya ng tahakin. Kaya mo pa bang maghintay? Saka na kapag engineer na ako at nakapagpatayo ng bahay. Pwede ba yon? Mahinang tanong ni Emil. Napangiti naman si Tala. Matyaga akong maghintay. Kaya rin siguro wala akong naging boyfriend since birth kasi wala akong makitang katulad mo. Noon, inaasahan ko na baka may asawa at mga anak ka. Meron na nga pero ngayon wala na si Lena. Hindi ko sinasabing masaya ako na wala siya. Nalulungkot ako para sa inyong mag-aama. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na pinagtagpo tayo na wala na siya. Kasi ang puso ko, hindi alam kung paano kakayanin ang pagkabigo kung nagkataon. Hindi pa niya naikikwento sa ibang ginawa ni Lena. Ayaw niyang dungisan ang mga alaala nito. Gayunpaman, si Tala naman ang nasa harap niya. Alam ni Emil na mapagkakatiwalaan ito. Hindi ko totoong anak si Enzo. Pag-amin ni Emil, nagulantang ito sa kanyang sinabi. Ano? Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Emil bago nagsalita. May ibang lalaki si Lena nun. Nagkaroon siya ng kabit at si Enzo ang bunga. Pero pinili ko pa rin patawarin si Lena at ituring na parang akin ng bata. Hindi ko kasi gusto na maiwan ng isang bata na walang magulang. O kaya hindi buo ang pakiramdam. Ganun ang pakiramdam ko nun kaya ayokong iparana sa iba. Tiningnan siya ni Tala ng may paghanga. Matamis itong napangiti at hinawakan ng kanyang kamay. Mas lalo ko napatunayan kung gaano kabuti ang puso mo. Mas lalo kitang hinahangaan. Kaya alam ko na hindi hahayaan ng Diyos na manatili ka sa lahat ng hirap na pinagdadaanan mo. Simula ng araw na yon, mas lalong naging malapit sila sa isa't isa ni Tala. Kasama ito sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, sa pangarap niyang maging engineer at makapagpatayo ng sariling bahay. Makalipas ang ilang taon, nangyari na at nagbunga ng lahat ng magagandang bagay na itinulong sa kanya nito. Wow! Tatay, ang laki po ng bahay natin. Atin na po ba talaga to? Tanong ni Mira habang akay-akay sa Enzo. Tumingin din si Enzo sa kanila. Talaga po, tatay? Huminga ng malalim si Emil at napangiti. Oo, mga anak. Sa atin ang bahay na to. Napanguso naman si Mira. Aalis na po tayo sa bahay ni Tita Tala. Tay, ayoko pong iwan si Tita Tala. Natawa naman si Emil at hinawakan ng kamay nito. Hindi naman talaga natin iiwan si Tala. Dito na rin siya titira kasi magpapakasal na kami. Tumalo ng mga bata sa tuwa at niyakap si Tala. Nagkatinginan sila at parehong napangiti. Niyakap ni Emil ang mag-iina niya at sa pagkakataong yon, alam niyang isang bagong simula, bagong tahanan at bagong mukha ng pamilya ang naghihintay sa kanila. Salamat sa Diyos at nakamit niya na ang masayang tahanan na kanyang hinahangad. Ang kwento ni Emil ay nagtuturo sa atin na ang kabutihan at malasakit ay maaaring umusbong kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Paalala rin ang buhay ni Emil na ang pag-ibig ay maaaring sumibol sa mga pinakasimpleng sandali. At ang pamilya, hindi laging batay sa dugo, kundi sa mga taong pinipili nating samahan at ipaglaban. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.